Guys, babalik tayo dito kay Infinix para sa ating latest update ngayong July 22, 2024. Ito na guys ang ating inihahabol guys sa ito kasi marami nagre-request sa atin ng balikan daw po si Infinix para po sa latest price list update po ng kanilang mga model, especially yung kanilang mga entry level guys. Ito yung mga budget po nila. Guys, ito nilagyan lang po natin yan para kita po natin yung magiging presyo bago natin isa-isahin. Tapos yung kanilang mga top of the line, ito yung kanilang GT20 Pro guys, yung mga gaming phone na yan, maganda yan ha. Hindi lang basta pang gaming guys to. Highly recommended to para sa akin. Mas magandang gawing personal phone yung mga gaming phone kasi malakas ang mga processor niyan. Tapos yung kanilang 030 at yung kanilang Note 40 series guys, ito. Para sa ating latest update sa kanilang Note 40. Ayan po yung edge ng Note 40 Pro at yung kanilang flat ng Note 40. Yan, meron pong 4G and 5G yan. Dito rin po sa Pro ay meron din. So yan guys, umpisahan na natin. Doon muna tayo sa budget syempre. Mga naghahanap din ng budget phone. Eto guys, unahin na natin si yan, Smart 8. Guys, ito for Smart 8. Ito muna, pinakamura. Syempre. Yung kanilang 3,399. Guys, ito ay merong maximum RAM na ayan 6 gig RAM up to 64 gig. Yan. Meron siyang 6 gig RAM tapos 64 gig po internal storage. Naka 90 Hz refresh rate na po yung screen niyan. Guys, sa mga nagtatanong, ito yung magic ring nakasulat diyan. So ibig sabihin po niyan, yun po yung pag china-charge po natin, lumalabas po yan doon sa mismong Yan, para po sa kanyang specs sa camera guys, ito ay merong 13 megapixel dual camera, 200% volume mode. So kung gusto natin mas malakas ang sound, so yung volume, naka 200% yan. At meron siyang 5,000 mAh battery. Ito guys, sa mga naghahanap ng budget phone dito kay Infinix, ito yung kanilang Smart 8. 64 gig na guys, pang personal phone, pwede na yan. Mabenta po sa kanila yan. Tapos guys, yung sunod naman dyan, kung gusto natin ng mas malaking internal storage, syempre guys, ito naman yung kanilang Smart 8. Meron siyang maximum RAM na 8 gig RAM. 128 na po internal storage yan. Diba? Tapos naka 90 Hz refresh rate na rin. 6.6 na rin po ang size ng screen yan. Para sa kanyang fluid screen yan. 5,000 mAh battery at naka Type-C na po yung kanyang yan, yung Type-C charging massive battery po is 5,000 mAh battery. Para po sa presyo nito guys, 3,999. Ayan guys sa naghahanap ng budget phone, sunod po sa 3,999, sa 3,399 nila, 64 gig. Ito naman po yung 128 gig, kung gusto natin ng mas mataas ang internal storage, yan. 3,399. Tapos hindi lang yan guys, meron tayong isang maganda ditong balita. Ito yung kanilang Smart 8 Pro. Yan, for Infinix Smart 8 Pro. Guys, ito ay dating 4,999. Meron siyang promo na 200 off. Ngayon po ay 4,799 na lang yan. Bali guys, ito ang maganda dito. Ito ay naka 128 gig internal storage. At meron siyang mataas na RAM. Meron siyang 8 plus 8. So meron siyang maximum RAM na 16 gig RAM. At syempre, tumaas na rin po yung camera nito. Ito ay naka 50 megapixel dual camera. Yan, 90 Hz refresh rate para sa kanyang fluid punch hole screen. Yan po si Smart 8 Pro guys, sa mga naghahanap ng mga naka-on sale dito kay Infinix. Ito po yung kanilang Smart 8 Pro, 4,799. Diba? Naka 16 gig RAM, 128 na po tayo. Ito po guys, ang chipset na ginamit dito. Yung mga iba po guys, Unisoc po ang ginamit. Pero dito, Helio G36. Yan. Helio G36 po ang ginamit dito kay Smart 8 Pro. Pero mostly doon sa mga Smart 8 po nila, Unisoc. Yan. Tapos guys, hindi lang yan. Dito naman tayo sa hilera ng mga Hot 40i. Diba? Guys, ano bang maganda dito kay Hot 40i? Kay Infinix Hot 40i. Dito sa tatlong variants po niya, meron tayo ditong Hot 40i na naka 8 gig maximum RAM. Yan. 8 gig 128. So ito po yung may original RAM na 4 plus 4. Yan. Tapos naka 8 gig, yun po yung kanyang maximum RAM. Ito guys, maganda dito kay Hot 40i. Pagdating po sa charging guys, ito ay naka 18 watts fast charging na.
O, di ba? Fast charge na po yan, guys. Sa mga nagtatanong po na hindi pa po fast charger ang 18 watts, ay makikita po natin pag charge po natin, mabilis po yan kumpara sa mga standard charger lang na mga 10 watts. Yan. Guys, ito naka 90 Hz refresh rate na rin. So, napaka-smooth na rin ang screen nito. Ayan. Guys, ito ulitin natin. Bali, ito ay naka 8GB RAM 128, 90 Hz refresh rate, span whole screen. Pagdating po sa camera, guys, malinaw na ang front camera nito. Isa po sa ma-appreciate nyo dito yung kanyang front camera na mayroong 32MP na camera. Ayan. 50 megapixel po para sa main camera. At para po sa mga ibang specs and parameters yan, side-mounted fingerprint for security unlock. Sa volume, guys, 200% volume yan. So may malakas na volume yan. Para po sa kanyang chipset, ito yung naka Unisoc T606. So mga nagtatanong nga pala kung pwede na rin daw po itong pang game, kayang-kaya na rin naman po nito, especially yung mga ML, kaya na rin, kayang-kaya. Yan guys, naka fast charge tayo, 4,499. Tapos guys, ito naman, kung nabitin tayo doon sa RAM, ito naka 128 din po tayo, pero guys, maganda dito kay Hot40i na to, ito yung variant na mayroong 16GB maximum RAM, so laki ng RAM nito. So iwas lag tayo dyan kung marami tayong na-open na application. Yan, 128 na rin po internal storage. O yan, presyo na lang po guys ang ating banggitin, 5,299. Kasi mostly sa specs po, same po sila. Yun lang, ang pinagkaiba lang po nila yung RAM. Sa RAM lang po, tumaas ang RAM nito. Then, ito naman, syempre kung mga naghahanap dyan ng ano, hindi lang RAM, gusto rin ng internal. So ito, si Hot40i, yung kanilang Hot40i na 16GB maximum RAM, ay naka 256 na rin po internal storage. So may kalakihan na talaga internal storage nito. Same naman po pagdating sa kanyang refresh rate, 90 Hz refresh rate, console screen, 50MP pagdating sa main camera, 32MP pagdating sa selfie camera. Ayan guys, so malaking internal, malaking RAM, Hot40i. Ang presyo po nito guys is very affordable din, 5,999. Tapos hindi lang yan guys, syempre yung mga tao dyan gusto po ng mas malakas na pang gaming daw na budget lang. Ito po yung may re-recommend natin sa inyo, yung kanilang Hot40 Pro and Hot40 Pro. So guys, parehas. Ano bang pinagkaiba ng dalawa? Ito, unang-una guys, ang presyo nito is 7,499. Bali ito po yung naka 16GB. So ito po yung naka 16GB, 8 plus 8, tapos naka 256 po internal storage. Ayan, pagdating po sa chipset guys, ito yung naka Helio G99 X-Boost gaming engine nya, 16GB 256. Pagdating po sa size ng screen, ito naka 6.78, full high definition na po, at naka 120Hz po refresh rate ng screen. At yung camera guys, medyo mataas, naka 108MP ultra clear camera. Ultra clear po yan, kaya kahit sabihin natin 180 malinaw na rin talaga. Then naka 32MP selfie camera. O yan guys, bali pagdating sa charging, ito yung naka 33 watts fast charge na rin. At meron na rin siyang multifunctional NFC. Ayan, so guys, saan ba ginagamit yung mga NFC na yan? Yan ginagamit po natin pagdating sa mga transferring ng mga photos, at kung possible ay doon sa mga digital payment yan. Pero kung gano'n ayan, mostly sa mga ayan, transferring ng mga photos, mabilis. Ayan, bali guys, yung isa namang variant ito, ano bang pinagkaiba? Itong isa kasi, dating 8,499, no? May discount siyang 500, ngayon po ay 7,999. Naka Helio G99 din, 256GB. So yun yung difference po niya guys, naka maximum 21GB RAM po yan. So itong isang 7,999, ito po ay may original RAM na 12GB RAM plus 9GB. Kaya naging 21GB maximum RAM. The rest po ng specs, parehas na po yung dalawa. Yan. Pagdating po sa video guys, ito may experience po natin. Ito yung mga budget na gaming phone na may 108 megapixel na camera at may stabilized video po yan mga yan. Front at back camera, pwede po natin gamitin pang video kasi meron siyang 60 FPS sa front at back. Pati po yung isa, parehas na parehas ang dalawa guys. Ayan guys, ang update natin.
Thank you. Kasi bonnet na. Nasa loob na po, nakadikit. Isa ko ba? Isa lang sir, wala na eh. Then guys, next naman natin ipapakita sa inyo yung Note 40 series naman. So guys, dito for Note 40 series ni Infinix, meron tayong dalawa ditong klase. Yung plat po natin, ito po yung Note 40. Meron po ditong 4G at meron ding 5G. Ito guys, unahin na natin yung bali ang design po nito is flat. Kung mapapansin nyo, napaka-flat po niyan. Ito po ay may wireless na rin. Yan, ginagamit. So, gumagana po ito sa wireless. Yan, yung kanilang mag charge kung tawagin. Ito guys, for Note 40, ito yung 4G, yung hawak natin. Para sa chipset guys, ito yung naka Helio G99. Sa RAM and ROM, ito po ay naka 16 GB RAM, 256 internal storage. At pagdating sa charging, ito po ay 45 watts fast charge na din. Yung kanyang wireless voice, naka 20 watts wireless mag charge. Size po ng screen guys, ito yung naka 6.78 AMOLED plus 120Hz na rin po yung refresh rate ng screen ito. Very smooth na rin. So kung mapansin nyo guys, ito bezel-less, isa po sa design nito. Napakanipis po ng bezel niyan. Ayun o. So pakita po natin maya yan. Tapos kung gusto naman natin ng 5G guys, syempre, ito maganda naman doon sa bukod sa 5G yung isa niyang variant. 9,499. Ito naman guys, dito naman tayo sa 5G niya. Ito 12,999. Ito guys ay naka Dimensity 7020 5G chipset ang ginamit sa kanya. At naka 33 watts fast charge na rin. At pagdating naman sa kanyang wireless mag charge, ito po ay naka 15 watts. Size ng screen, same naman po sila, naka 6.78 din, AMOLED plus 120Hz. 20Hz na rin po para sa kanyang bright display. Ang maganda po dito is naka 512 GB. Meron siyang maximum RAM na 12 plus 12. So meron siyang 24 GB maximum RAM. Yan guys. Bukod sa 5G, 512 po internal storage niya. Ito po si Note 40 5G guys. Para hindi tayo malito, ito pong isa ay may 5G. Yung isa po sa box wala po nakalagay. Matic po siya yung 4G. Yan po yung difference. Then guys, punta naman tayo kung gusto naman natin ng mga Edge. Ito guys, maganda dito kay Infinix sa Note 40 Pro. Ito yung dalawa. Ito yung 4G Note 40 Pro. Then yung 5G po niya is Pro plus 5G po ang nakalagay. Yan. Meron po siyang nakalagay na Pro plus 5G. Para po sa price guys, ito 10,999 yung 4G niya. Pagdating po sa kanyang specs and parameters guys, ito naka 70 watts. Fast charging na din, 20 watts wireless mega charge. Yan nga po, mega charge. Naka Helio G99. Meron siyang maximum RAM na 16 GB, 256 po internal storage. At syempre guys, yung design nito is naka 3D curve. Naka curve po yan. 120Hz AMOLED, super bright display. Naka sound by JBL guys. Ito nga, Note 40 nga pala ito. Mabuli na, natin, naka sound by JBL na po yan lahat. Check po natin yung mga ibang specs dito sa likod. Para po sa main camera guys, ito ay naka 108 with optical image stabilization. Ayan, naka Corning Gorilla Glass na rin po yan para sa kanyang screen protection. Napakatibay na rin po ng glass niyan. Naka Corning Gorilla Glass. Ayan, Note 40 Pro. Guys, ito yung Edge. Ito, pagdating sa camera guys, meron na rin siyang optical image stabilization. Ito po yung kanyang yung 108 megapixel niya, front and back, at meron na rin siyang dual view video. Yan guys. Then di pa tayo dito sa kanyang 5G. Ito naman si Note 40 Pro plus 5G. Yan. Guys, ito naka 100 watts fast charge. Grabe, sobrang taas ng kanyang charging. Ito bali naka C2C po yan. Then meron siyang 20 watts wireless mega charge. At pagdating sa kanyang chipset, guys, meron siyang mataas na Dimensity 7020 5G. At meron siyang extended RAM up to 24 GB maximum RAM. At internal storage po nito is 256 na. Guys, hindi na po nalalagyan ng memory yan. Extra memory siya po ay 256 lang talaga. Then sa kanyang display, ito po yung naka 3D curve 120Hz AMOLED display para sa kanyang super bright display. At yan na nga po guys, 13,999 kung 5G po ang ating yabel. Yun nga pala guys, wala na tayo dito yung nagtatanong sa atin ng BMW edition.
O yung Racing Edition, yun. Swerte yung mga umabot po nun guys. Yung Note 40 Pro Plus 5G na limited edition po na BMW. Yan. Tapos guys, at syempre ito na yung 030. Baka may naghahanap pa po sa inyo ng 030. Ito po yung kanilang 030 5G. At yung mga nagtatanong nga pala ng 4G po nito guys, talagang out of stock. Halos laging wala na pong stock yon. Pero available po yung 5G. Bali ang price po ng 5G natin is 14,999. Ito po is naka maximum RAM 21 GB RAM, 256 internal storage. Then maganda po dito sa kanilang 030 5G guys, is ang main camera niya. Yung kanyang front camera is naka 50 megapixel. Tapos meron na rin siyang naka 4K. Yan naka 4K 60 frame per seconds po yan. Naka 60 FPS. So ibig sabihin guys, napaka-smooth ng video nito. Pwede natin gamitin pang vlog yung front camera niya. Yan. Bali pagdating sa chipset, ito yung naka MediaTek Dimensity 8020 5G powerful processor. At yung refresh rate guys nito napakataas. Meron siyang 144 Hz. Kung meron tayong nakikita na 120, ito pong si 035G is hanggang 144 Hz. So isang ma-appreciate natin. At meron siyang 108 megapixel with optical image stabilization po para sa kanyang ultra clear camera sa main camera niya. 68 watts supercharged po yan pagdating sa charging. Yan 035G 14,999. Tapos syempre ito na yung huli sa ating listahan guys, yung kanilang isa sa mga bestseller nila, yung kanilang kumbaga sa ngayon top of the line ni Infinix. Ito po si Infinix GT20 Pro. Diba, bago tayo mag-uumpisa ng ng vlog mamaya, ito yung ating intro unboxing nito. Okay, kasama na pre kung ano inside the box. MPL Visual Gaming Phone. Ito yung inside the box niya. Kasama na siyang case. Case. Temper. Case. Yan ma'am ay dalawang yun ma'am. Ang 4G niyan ma'am 10,999. Ang 5G 13,999. Okay pre, buksan mo na. Oh ma'am. May video stabilized na yan ma'am. Tsaka yung design yan, para may ipit ulit yan. Tanggalin mo na. Magkakaroon niya ng command. Tanggalin mo. Maganda yun ma'am. Yan. Kaya tanggalin mo. GT20 ma'am, pinaka bestseller ngayon. Kung gaming phone, tsaka namin sila sir, iba yung nabili. Ayan. So yung mga gamer dyan, naghahanap ng budget pero may mataas na chipset. Yan. Guys, ito naka Dimensity 8200 Ultimate. At ang maganda dito guys, naka 4 nanometer 5G processor. O di ba? So may nakikita na ba kayo dyan mga 4 nanometer pero hindi naka 8200, di ba? Pero iba yung pricing, o di ba? Then ito talaga naka dedicated gaming display chip, stable frame rate pagdating sa kanyang gaming. Then, yung refresh rate ng screen nito guys, napakataas na rin. Meron itong up to 144 Hz. Full high definition AMOLED. Then, sa gaming po, ito yung naka 120 FPS stable frame rate. Ang taas ng Naka ultra din po yan. Yeah, bali guys, ito yung official gaming phone of MPL. O, di ba? Pero guys, sa mga nagtatanong na gaming phone lang yan, pero kung ako sa inyo, mas magandang gamitin nating personal phone yung mga ganitong gaming phone. Kahit hindi tayo naglalaro, mas maganda kasi mas malakas yung system, di ba?
O, kasi naghahanap tayo ng matitibay, yung medyo malalakas, so gamitin natin yung gaming phone. Yung refresh rate smooth, malakas ang system, yung chipset, iwas lag, di ba? So, yung kaya kung ako sa mga hindi naglalaro dyan, pwede natin gamitin yung mga gaming phone, mas maganda. Tapos guys, syempre, sa bagay, depende naman yun sa mga hanap natin. Minsan kasi, more on camera din tayo at yung iba sa design yan. O, ayan guys, ang ating latest update ngayon dito kay Infinix. Ano ba yung mga gusto natin dito sa mga in-update natin? Yung budget phone ba? Yung mga budget na gaming phone. Ayan. Or yung kanilang mga stylish na mga kagaganda ng mga design to, Note 40 Pro. Yung 4G and 5G at yung kanilang flat na design na may mga wireless capable po yan. At yan guys, ito nagtatapos ang ating update dito kay Infinix ngayong July 22, 2024.